Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Ay ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yon ang ginagamit nila na talata para banatan ang pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo na sa silibase. Para pagtagpi-tagpiin, ginagamit nila itong aklat Katoliko na pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, at ito ang ginagamit ng mga ministro. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yon ang ginamit nila. Pero may iniwasan nila sila dito, mga kapatid. No? Totoo naman na mabasa yan, pero iniwasan nila itong bahagi nito, ang pahina 396. Iniwasan nila ito. Bakit? Dahil para ipalitaw nila na talagang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pag-asawa at pagtagpi-tagpiin nila na itong pagbabawal na ito ay sa demonyo. Bakit? Dahil may karugtong, iniwasan nila. Ito po, mga mahal na kapatid, ang kanilang iniwasan ng mga unang araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa. Ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y inuutosang mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yon ang iniwasan nila na karugtong, no? Para pagtagpi-tagpiin ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 ituloy sa 3, na ang nakasulat ay, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo na nagbabawal, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin
na may pagpasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. So, dito, ipaparis nila ang pagtagpiin nila itong aklat na siya ang inyong pakinggan. Dahil ang nakasulat kasi maliban na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo ng lamangkati. At ito ang nakasulat sa pahina 139 sa aklat na ginagamit nila. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia ay mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Yan. Kaya, pagtagpi-tagpiin nila itong dalawang aklat, ang una, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, nga na ang sabi ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. At iniwasan nila, ulitin natin, yung karugtong sa naturang aklat, ito na pinakita ko sa inyo ng unang mga araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuat, sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yan. Pinutol nila ang naturang sulat para igiit na ipinagbawal talaga ng simbahang Katoliko. Una, tandaan natin na yung unang Timoteo Kapitulo 4, kung tingnan natin, out of context sila mga kapatid, dahil kung tingnan natin ang footnote sa Dewey version, kung sino ang tinutukoy ni San Pablo diyan, malinaw na hindi ang celibacy dahil si San Pablo, wala din siyang asawa. Ito ang mabasa natin sa footnote mga kapatid. He speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Incaritites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat, because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God, so far from condemning marriage, holds it a holy sacrament, and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part, and prohibits not the use of any meats whatsoever in proper times and seasons, though she does not judge all kind of diet proper for days of fasting and penance. Yan. Alam nyo ba sa kasaysayan mga kapatid, sa first 3 centuries, ano po ba ang estado sa Kristyanismo, lalo na sa mga kaparian at obispo noon? Ito po sa aklat na The Age of Faith by Will Durant, page 44. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. A no man could be ordained who had married 2 wives, a divorce, or a concubine. Yun ang mabasa. Now, ngayon, ang celibacy ba sa Biblia, may mabasa ba tayo mga kapatid na kahit noong unang araw sa lumang tipan ay ang Diyos
nagbabawal sa pag-asawa at pagkakaroon ng mga anak. Kung literal talaga ang interpretasyon ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, sikta na tatag ni Eliseo Soriano, sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3, lalabas mga kapatid, na ang turo ng Diyos ay para sa kanila turo din ng demonyo. Bakit? Kung sisilipin natin ang lumang tipan, Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons and daughters in this place. See? Napakalinaw mga kapatid. Kaya, dito natin malaman na hindi lahat na pagbabawal sa pag-asawa saklaw sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Kaya kung nagbawal man ang Diyos sa nabasa nating talata, Jeremias Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2, may dahilan ang Diyos. Di po ba? Ganon din ang mga pare sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Ruana. Kung hindi sila nag-aasawa, di po yan sa pilitan mga kapatid. Sariling pagpili yan para ialay ang kanilang buhay sa simbahan. At kung tingnan natin si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, kung ang di pag-aasawa ay sa demonyo, abay, lalabas na si San Pablo ay sa demonyo din. Ang tanong, ang ating Panginoon Jesucristo may asawa ba? Di po ba wala? Kung ang kanilang argumento na ang di pagkakaroon ng asawa ay sa demonyo, ilalabas na ang ating Panginoon Jesucristo dahil walang asawa ay sa demonyo din. Si San Pablo na may nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, ano po ba yung estado niya? Unang Timoteo Kapitulo 7, versikulo 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. See? Napakalinaw dito mga kapatid, ang sabi ni San Pablo, mabuti pa na walang asawa tulad ko. Bakit? Ano ang dahilan? Ituloy natin mga kapatid ang mabasa. Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32-34. Ito ang mabasa mga kapatid. Pansinin niyo ang nakasulat, sabi ni San Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, kung ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. See? Napakalinaw ang sulat ni San Pablo pagkatapos sasabihin itong mga ministro na ang di pag-asawa sa demonyo at yung pag-ayuno
pag-ayuno, ibig sabihin, meron tayong fasting, meron tayong abstinence. Ang abstinence, yun pwede pagkain ng karne tuwing Biyernes sa buong taon. Nasa canon law natin yan. At lalo na sa Ash Wednesday. Pero, andi ba pagkain ng karne o lamang kati mga kapatid sa demonyo ba yan? Tingnan natin ang sabi ni San Pablo. Unang Korinto 8:13. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, may pagkataon na si San Pablo hindi kakain ng karne upang hindi magkasala. Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na sa demonyo na yan? Anong aral ng ating Panginoon Jesucristo? Sino ang dapat tatanggap sa kaniyang mga aral at turo? Ayon sa Matthew chapter 19 verse 12, for there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See? Sino daw umano ang makatanggap sa kaniyang aral? Yung di nag-aasawa para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ang purpose ayon kay San Pablo sa demonyo ba yan? 1 Corinthians chapter 7 verse 32, I would like you to be free from worry. An unmarried man concerns himself with the Lord's work because he is trying to please the Lord. Yon pala, mga kapatid, kung bakit merong tinatawag na vow of celibacy ang ating mga kaparian at obispo. Kaya tugma at tupad talaga sa ating mga kaparian ang San Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 at ang unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 32, lalo na sa ating mga kamadrihan na may vow of celibacy dahil pinili nila iyon alang-alang sa Diyos. Hindi po alang-alang sa demonyo, ha? At kung tingnan nga natin ang mabasa diyan sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuuhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Napakalinaw ang mabasa, mga kapatid, sa naturang talata na may mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan daw sa mga babae. At sila yung mga sumusunod sa yapak sa ating Panginoon Jesucristo. Di po ba ang ating Panginoon Jesucristo walang asawa? Pinili umano sila mula sa mga tao para maging handog sa Diyos. Ang tanong, sino nga ba yung mga iyon? Di pa ba, hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor. Hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga pastor dahil ang mga pastor may mga asawa. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Lalo nang hindi yan pwedeng tumutukoy sa mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Dahil may mga asawa din. Ipinagbabawal lang ng INC na magkaroon ng asawa kung sila'y nag-aaral pa sa pagkaministro. Ngayon, kung ang kanilang doktrina ay dapat mabasa sa Biblia, asan mabasa na pag nag-aaral ka sa pagkaministro ay bawal mag-asawa? Di po ba? Meron bang mabasang ganyan? Wala naman. So, kaya yung Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4 na binasa natin, mga mahal na kapatid, na ang nakasulat ay ito ang mga lalaking
nanatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuan bilang unang handog sa Diyos at sa mga kordero. At sa kordero. So, napakalinaw na ang mga itong tinutukoy, hindi ito mga pastor ng siktang tatag lamang ng tao. Hindi ito mga ministro sa siktang tatag ni Felix Manalo. Dahil sila may mga asawa. Saan yan tumutukoy? Walang iba. Kundi sa ating mga kaparian, mga kaobispuhan na may vow of celibacy. Di ba? Sila'y pinipili nila yan dahil sabi ni San Pablo na basa na natin, tandaan natin si San Pablo ay pare. Pare si San Pablo. No? At maliban na siya ay pare, tinawag siya ng ama sa pananampalataya. At maliban na siya ay tinatawag na ama ng pananampalataya, ayon sa unang mga taga-Korinto 7:8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa tulad ko. Kaya mga mahal na kapatid, inaanyayahan namin kayong magsuri sa tunay na iglesia. Ang iglesyang iniwan ng iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao sa ating panahon ngayon. Alin po ba ang pipiliin ninyo? Ang Iglesia Katolikang siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo o ang iglesyang tatag lamang ng tao? Dahil layunin talaga ng demonyo na mailayo ka sa tunay na iglesia. Dahil sa tunay na iglesia, nandito ang mga sakramento. Nandito ang Eucharistia, ang pagkain ng ating kaluluwa. Na kung di makakain ang ating kaluluwa sa Eucharistia, sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 6, 53, mga kapatid, 58, abay, mamamatay ang ating kaluluwa. Ang dami ng mga kapatid natin na iniwan ang tunay na pananampalataya. Katuparan sila sa unang Juan 2:18, nandito na ang mga antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya, makita ninyo, binabanatan ng iba't ibang sikta, hindi lang ang mga siktang tatag ng tao, kundi pati na sa siktang tatag mismo ni Anton LaVey. Ano ba yung sikta na yan? Walang iba, kundi ang Satanic Church. Ang mga aral ng Simbahang Katoliko ay mariing itinakwil ng Satanic Church ni Anton LaVey. Kaya mag-isip-isip na kayo. Ang sign of the cross, veneration of the saints, sacraments, sacred images, yon ang binanatan ng Satanic Church. Ang tanong, di po ba kahit Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell, ang Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite at iba pang sikta, mga born again, di po ba nagkaisa sila mga kapatid laban sa Simbahang Katoliko? Ba't kaya nagkaisa sila sa Satanic Church na tatag ni Anton LaVey? Isip-isip naman pag may time.